So, lagi nating tatandaan, when we talk about 4,000 watch hours na requirements, public long-form videos lang po yung counted. Okay, sa mga baguhan at hirap sa 4,000 watch hours dyan, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga diskarte kung paano maabot ng 4K watch hours na requirements dito sa YouTube. Pag-uusapan din natin kung paano nakakatulong ang paggamit ng end screen at cards sa pagtaas ng watch hours mo. At pag-uusapan din natin yung mga rason kung bakit ba nababawasan o bumababa yung ating mga watch time or watch hours. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So mga ma'am sir, hindi na natin patatagalin to. Una sa lahat, ano ba yung 4,000 watch hours na requirements dito sa YouTube? Kailangan kasi malinaw muna ito sa atin. Maraming nalilito dito kasi akala nila ito ay based sa views. Pero mali yun. Ang 4,000 watch hours po ay isa sa mga pangunahing requirements dito sa YouTube for monetization. At ang 4,000 watch hours po, ito yung total or kabuuang oras na pinanood ng mga viewers ninyo yung inyong mga long form videos sa loob ng 12 months. Labas muna dito yung about sa shorts kasi baka malito kayo dahil magpo-focus tayo ngayon sa 4,000 watch hours na requirement. Ulitin ko mga ma'am sir, watch hours po, ito yung oras ng panunood, hindi views. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas malinaw. Meron kang isang video na may 1,000 views at ang haba ng video na to, let's say sabihin natin mga nasa 10 minutes. 1,000 views in 10 minutes long form video. So, kung kukumputin natin yan mga ma'am sir, may watch hours ka na makukuha na 166 watch hours. Ngayon, paano naman kung meron kang 10 videos na may tagpa 500 views at may haba na 8 minutes? Yung total watch hours na makukuha nyo sa 10 video na yun, 666 watch hours. So, ganun po natin kinukompute yung ating watch hours sa kada video po natin. So, ayun mga ma'am sir, nabanggit ko kayo na isa ito sa primary requirements dito sa YouTube. So, ano yung mga invalid or yung mga hindi kasama sa 4,000 watch hours? So, unang-una dyan, yung sa YouTube Shorts, hindi yan kasama sa 4,000 watch hours. Yung mga unlisted videos, private videos ninyo, hindi yan kasama. Yung mga deleted videos or yung mga bot views. So, hindi po yan kasama sa 4,000 watch hours. So, lagi nating tatandaan, when we talk about 4,000 watch hours na requirements, public long-form videos lang po yung counted. So, marami po kasi yung nalilito dito. So, lalong-lalo na sa mga bago pa lang dito sa YouTube. So, ito pa, another example para mas maintindihan ninyo, mas makuha ninyo na ito ay nakabase sa oras ng panunood ng inyong mga viewers. So, for example, meron kang isang videos na may, let's say, 10,000 views. And yung duration ng video na yon ay hindi umabot ng 8 minutes. Let's say, 5 minutes lang. So, kung kukumputin natin yung watch hours na makukuha natin, meron tayong 833 watch hours dyan. Ngayon, i-compare naman natin siya. Meron kang 10 videos. Sa 10 videos na yon, merong tag 1K views. Pero yung duration ng kada video mo na yon, yung 10 videos mo na yon, ay 8 minutes duration. Ang total watch hours na makukuha nyo po dyan ay 1,333 watch hours. Yun po yung kahalagahan ng oras. At yun yung pagkakaiba niya sa views. Diba? Makikita ninyo dito sa example nitong dalawang to na hindi views yung labanan. When we talk about 4K watch hours, reaching 4K watch hours, so oras ang labanan. Kaya mga ma'am sir, kung nag-i-aim ka ng 4K watch hours na requirements, gusto mong makuha yan, pero nagpo-focus ka sa mga shorts videos or mabababa yung retention ng mga video mo, mahirapan ka talagang ma-reach yan. Kaya mga ma'am sir, dyan pumapasok yung tinatawag na diskarte. So, kailangan mo ng diskarte dyan. Long form videos ang core strategy dito sa 4,000 watch hours na to. Sa mga newbie na nahihirapan or goal maabot yung 4K watch hours, tandaan nyo na yung pinaka-backbone po ninyo dito ay yung mga long form videos ninyo. When we talk about long form videos, mga ma'am sir, ideal dyan yung duration ng 8 minutes up to 12 minutes. But when we say long form videos, baka isipin nyo, okay, mag-a-upload na ako ng mahahabang mga videos. Sabihin na i-maintain mo yung boring style or yung paikot-ikot na hindi man lang makakonect sa mga audience mo. Panatilihin pa rin natin na strategic style. Okay, ulitin ko, ideal length is 8 minutes up to 12 minutes. So bakit?
So, hindi ko sinabi yan ng wala lang rason. So, yung rason yan is, yung una kapag monetize channel ka na at sanay ka nang mag-upload ng 8 minutes videos pataas. Pabor na pabor sa yan kasi mas maraming ad slots magkakaroon yung mga videos mo. Siyempre, kapag mas maraming ad slots, mas mataas yung potential na tumaas yung revenue mo. And siyempre, kung 8 minutes pataas yung mga videos na ina-upload natin, mas mataas din yung potential na tataas yung watch time. Dami yung watch hours na maiipon mo. Ang diskarte at isa sa mga sikreto dito ay retention structure, hindi lang po views. So, meron ding ambag ang views, syempre. So, hindi ka magkakaroon ng watch time kung walang nanonood. Pero, mas focus dito yung duration o yung oras ng panonood ng mga audience mo. Kung gaano sila nagtatagal panoorin yung mga video mo. Okay, sunod na diskarte na po pwede mong gawin, ito yung tinatawag na retention formula. So sa simula ng video natin, po pwede kang mag-open loop sa simula. Sa simula pa lang, mayroon na kaagad na tanong or problema na nasasagutin mo sa kalagitnaan ng video mo. Example na lang, 'di ba? Sa simula ng video mo, sasabihin ka na, mamaya ipapakita ko sa inyo paano ka magkakaroon ng 10,000 watch hours kahit na 100 subscribers ka pa lang. So yung mga ganong diskarte. So ayan, yung retention kasi mga ma'am sir, kailangan natin ng diskarte diyan para hindi umalis yung mga viewers natin habang pinapanood yung mga videos natin. Pwede kang maglagay ng on-screen text. So, pwede rin yung diskarte na magtatanong ka sa mga viewers. And isa pa sa diskarte na huwag kang mag-ipon ng lahat ng information sa dulo ng videos mo. Bigyan mo sila at least maliit na win sa kada part ng video mo para hindi sila maboring. Siyempre, isa sa mga diskarte dito mga ma'am sir, tinatawag na evergreen content. One of the gold strategy sa mga long form videos yan. Huwag natin basta baliwalain na lang yung mga evergreen content na yan. At isa pang diskarte na madalas maraming binabaliwala to, ito yung tinatawag na playlist. Mga sir, kapag gumawa ka ng playlist, isa yung mga related videos na may logical order, malinaw yung title, mas mataas mga mga sir, mas mataas yung chance na sunod-sunod panonoorin yan. Meron akong content nung mga nakaraan na nabanggit ko kasi to. So, ang dami pa lang, hindi pa nakakaalam kung paano ginagamit or maglagay ng end screen at cards. Kaya ngayon, sa video na to, kaya medyo mahaba-haba to, ituturo natin ngayon kung paano maglagay niyan. So, papakita ko sa inyo kung paano ako naglalagay ng end screen at cards sa mga videos ko. Makakapaglagay kayo ng end screen at cards sa mga video ninyo gamit yung laptop or computer. Hindi kayo makakapaglagay niyan gamit yung phone. So, punta lang kayo sa inyong YouTube studio and then punta kayo sa content. Ayan, lalabas yung mga content ninyo dyan, yung mga videos ninyo. And so, for example, itong video ko na nauuna sa taas. No, para i-edit nyo yan, para ma-edit natin, i-click natin yung pencil. Ayan, para malagyan natin ng end screen at cards. So, itong pencil na to, click lang natin yan. So, ayan. Yan lalabas yan. I-scroll nyo lang pataas. May kita nyo dito sa bandang right side yung end screen at cards. So, ayan. For example, unahin natin maglagay ng cards. Ayan. Click ko lang itong cards. Click nyo yung plus sign na yan. May card. Plus sign card. And then, choose kayo dyan kung anong ilalagay ninyo. Video, playlist ba, channel, or what. So, for example, video. No, video yung ilalagay natin. So, i-click nyo lang yung video. Then, lalabas na dyan yung mga videos po ninyo. And mamimili na lang kayo kung alin yung gusto ninyong gawin as card. And also po pwede nyong i-place yung card na yan sa pinakagitna ng inyong video. So para i-place yan, nakikita nyo itong pinaka-block na yan. Ayan yung inuurong-urong ko na yan. So yan, para mailagay nyo sa bandang gitna, iuurong nyo lang kung saan nyo gustong ilagay yung inyong card. And once nag-reflect na yung inyong card sa inyong video, ayan, makikita nyo dito sa bandang taas meron na. So pwede nyo lang i-click yung save. Now let's proceed sa end screen na naman tayo. So click mo lang yung end screen. Same with cards, mamimili ka rin kung anong ilalagay mo, video ba or playlist. So mas advisable, lalo na pampataas ng watch hours is playlist. Para sunod-sunod, no, tuloy-tuloy yung retention sa mga video mo. So sa kanya, as you can see, may video na ako, may playlist pa, diba? Ang lala. Pero okay lang naman yung ganyan. So for example, tapos na, may napili ka na playlist na ilalagay mo, i-click mo lang yung save. And you're done. Ganun lang po maglagay ng end screen at cards sa mga videos. Okay, ayan mga ma'am sir, dito sa paggamit ng end screen at cards, lilinawin natin na pwede to kahit hindi ka pa monetize channel. No, pwede ka nang gumamit ito. Pwede mo nang i-practice ang paggamit ng mga ito. Actually mga ma'am sir, isa sa mga practical na tip para sa mga naghahabol ng 4,000 watch hours.
So may nag-comment kasi nakaraan, ma'am, bakit ba nababawasan, bumababa yung watch hours ko? So ito na, pag-uusapan natin yung mga rason kung bakit ba nababawasan, bumababa yung ating mga watch time or watch hours. Okay, number 1, yung rolling 12 months rule. Actually, ito yung pinaka-common reason eh. Kaya kung mapapansin niyo, nagbabawas yung inyong mga watch hour, yung mga watch time. Guys, kasi yung 4,000 watch hours na yan, di ba? For example, meron na kayong 4,000 watch hours. Yan ay naglalast for 12 months lang. For example, kapag meron kang watch hours 12 months ago, unti-unting nawawala po yan. So for example, March 2024, ang dami mong views. So syempre mataas yung watch hours mo niyan. So pagdating ng March 2025, so syempre nag 1 year na, so matatanggal na po yung mga watch hours noong March 2024. Kaya baka iniisip niyo ay baka may violation ako, baka may nagawa akong mali. So kahit na wala tayong nagawang mali, bababa talaga yan. So, pangalawang rason, meron kang na-delete o may mga na-private ka na video. Automatic, mabubura, mawawala din yung mga watch time. Or kahit ginawa mong unlisted. So, tanggal po lahat ng watch hours na nandoon sa mga video na yon. Okay, pangatlong rason, tinatanggal ni YouTube yung mga invalid views, yung mga bot views. Kasi mga ma'am sir, sabi ko nga sa inyo, si YouTube po ay malupit na yung pandetect niyan. So, si YouTube regular na naglilinis ng mga bot views, regularly na nagtatanggal ng mga suspicious traffic, at regularly na nag-a-adjust ng analytics. Minsan, nagre-result din yan sa biglang pagbaba o pagbagsak ng ating watch hours. Ano pa yung ibang rason? Minsan delay yung update ng analytics ni YouTube. Minsan kasi nangyayari na yung real-time na monetization tab, minsan may delay yan ng 24 to 72 hours. Kapag may ganyan, wag kang mataranta, wag kang magpanik kaagad. Kaya minsan mga ma'am sir, meron tayong tinatawag na mga temporary drop. Pero yan kasi temporary nga lang. So yung watch time na nawawala o nababawas, so binabalik naman yan ni YouTube after ng mga delays. Kadalasan kasi yung pagkakamali ng mga small YouTubers, especially yung mga baguhan, nakafocus lang sila sa subscribers growth. So isa yan sa pagkakamali nila, nagfo-focus sa subscribers lang and nagfo-focus masyado sa viral views. Isa pang dahilan, puro mga shorts videos lang yung ina-upload. So, paano tataas yung watch hours nyo? Diba? Paano nyo marireach yung 4K watch hours na yan kung puro shorts videos lang yung ina-upload ninyo? Kaya kung gusto mong maabot yan, tandaan nyo lang po ito mga ma'am sir. Habang video plus mataas na retention, evergreen content, and playlist strategy. So, ayun mga ma'am sir, hanggang dito na lang muna tayo. And sana nakatulong sa inyo yung diniscuss natin ngayon about sa 4,000 watch hours, kung mga diskarte, kung paano nyo makuha to, yung paggamit ng end screen at saka cards, at yung mga rason kung bakit nababawasan o bumababa yung ating mga watch hours. Sana mga ma'am sir makatulong to sa pag-grow ng mga channel ninyo. And I'm hoping na sa next year, 2026, ay marami sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, ang ma-monetize na din. So, ayun mga ma'am sir, more power sa inyong mga channel. Shout out ko muna yung ating loyal members. So, ayan sa mga loyal members natin, ayan, thank you so much po sa support ninyo always. And also sa mga loyal viewers natin, sa mga active viewers natin na nandyan sa baba lagi, sa comment section, very active. Ayan, nandyan lagi nakasupport. Thank you so much mga ma'am sir. And more power sa inyong mga channel. So ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong sa inyo ang video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell na nandyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So yun lang guys, have a nice day, thank you for watching and see you in my next video. Bye po!